Ako, kasi Kanina ko pa hinihintay yung pasabog niyo, wala naman eh. Mamaya pa. Mamaya. Alis na ako rito. Dala-dala nyo eh. Ha? Ay, nakita ko na. Dala-dala nyo po eh. Ay, hindi. Ang gusto ko sanang, akala ko naman eh, yun ang pag-uusapan natin. Di ba, hindi dumating si Pangulong Duterte Oo. doon sa patawag na kahapon. Quadcom, hindi ba? Kahapon eh. Opo, nanggagalaiti nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga, hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Uy, ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw, niya, doon nga ako, nataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado, kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Di ba? Ang abogado, Oh. kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Mhm. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganun. Tama po, tama po. So, yung sulat na yun nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Oho. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Yan. Oho. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Oho. Well, Ang sinabi niyo doon, hindi siya Meron siyang inilinyang mga dahilan. opo, Ngayon, opo. kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang Pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama Oo, kayo. ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi. Sa dyaryo ko lang nakuha ito. ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. ay doubt, merong May pagdududa. Duda. Oho. Oo, kung Oo. totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun eh. Kayo naman i-translate nyo ng mausay. Ulitin niyo ko, hindi namin masyadong naintindihan. Oh. Iinit na naman ang ulo ko pagka ganyan ng ano eh. Oh. Pag sinabi ko unawaan nyo ng mabuti. Sige po, sige. Sabi niya, Aha. he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Oho. Wala, oo. Na siya ay duda Oo. sa integridad Integridad ng ng Quadcom sa layo sa paggawa nung Kulang eh. Kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan Oo. at pagdududa Mm. sa integridad. Yan, ng Quadcom. Oh, independence. Ano yung independence sa Yung Tagalog? kanyang pagiging malaya. Oh, at sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ano yan, pagka-December yan. Bakit pagka-December? Liti. English na lang ko. May Oh, yun kasi tatlong ano eh. Oo. So, pinagsama-samang ano kasi, yung kakayahan, Ayun. katapatan, yun din eh. At walang pagkiling, yung mga ganyan. ano, walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya,
at katapatan at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry Oo. in aid of legislation. O yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan, isang stratagem, pang gano'n, ano? Sa tihiya, no? Oo. Instrument. Para lamang siya ay inyong i-indict, Oo. i-charge, Oo, gano'n, kasuhan. Kasuhan sa krimen na hindi niya ginawa. O, yun ang una. So, o bakit na yung pagkagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan, ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Huwag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Parang Tama siya kayo. yung messenger. Ha? Do not shoot the messenger, sabi niya. ano? Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. O yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Oo. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation. Oo. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po'y asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman ay hindi ko ginawa. Opo. O yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. Oo. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom Aha. na chairman, binanggit, ano? Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, Oh. they have been vocal in their position that Duterte should be held liable Oho. for the crime of willful killing Nako. Oh, ang tindi nung kanyang state. under Section 6 of Republic Act 9851. Oho. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Yun pa yung nakapaloob. Genocide and Other Crimes Against Humanity. Mhm. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Oo. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May na-prejudge Nakapagbigay ka na ng Oh. deklarasyon eh. Mhm. Na may kasalanan talaga and the former president should be held Oo. responsible Oho. for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May nauna silang decision na eh. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito'y sa tunay na korte, Ay, nako. Oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court, Kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang Oho. technical phrase eh. Yung the called neutrality of an impartial judge. Yung Okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh, Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, Aha. pati yung pananalita mo, kinakailangan magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong Oho. bias na Ang maaring pagkiling sa isang panig. maaring no? kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yung madali ito eh. Oho. Cold neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Oho. Pagka Hindi mo alam ang cold, malamig. sipon. Oh, Malamig na para wala kinikindihan yung neutral eh. ang klase naman pagpapaliwan. Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. called neutrality of an impartial judge. Oh. Yun ang parametro. Oho. Oho. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo Di ba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Oh. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan,
ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman na Banting sinasabi nila? At Congressman Fernandez, pareho ko Opo. namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kilala ko Okay. po yan, oh. Nilista ko na po mga pangalan na ngayon. Kong. Hindi siya po pwede din sa court neutrality o Ay, impartial judge. hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Oho. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nilang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi naman. po sila Oy, Kong. ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Mm. Meron akong babasahin sa inyo eh. Sabi niya, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Opo. Itala mo ito ha. Opo, opo. Sakat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Ay, tsak po, nakikinig ngayon yan, Kong. Ito para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa, opo. 1991 lang, decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, Oo. that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo ha? Oho. Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yun talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig tweet, Kong. ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng Presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ni Republic Act 3019. Oho. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Oho. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte, hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa, Ganito yung nangyayari. sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit? Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? Oo. So, kinote pa nila yung isang jurisprudence Opo. na sa pangyayari ay magkapareho. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang na to, lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Sabi niya, Opo. but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh. It is not unlimited. Kahit na broad yan, pero merong limitasyon yan. Oo. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Oo. Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin idodraw yung line, Kong? Yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag Opo. ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Opo. Sapagkat ang binabanggit nga,
in aid of legislation. Oho, tama. Oh, kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito, Landmark decision po yan, 1955 opo. yata. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Oo. O bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs eh. Tama po, oo. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, eh bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Oo. Oh, sabi niya, kasama ito doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang Ang kanyang abogado. abogado po. Oh. Duterte noted, sabi niya. Opo. Ano sabi niya? The proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Oo. Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to dyan. Oo. Balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. O, yun ang tama eh. Yun, opo. Oo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan eh. Oho. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya Magtagumpay. pigilan ito, hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun ko, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, Tama ay yung ginagawa mukhang nila. nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, Oo. yung sino ba yung kaibigan mo, sino yan? Benny. si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Bini, Antiporda po. Benny Antiporda. Antiporda, Abante, Congressman po. Gawin natin halimbawa si Benny Antiporda. Ako, hindi lang ako naawa kakapon. Ano nga gawin nating halimbawa? Opo. Ano yung tinanong sa kanya? Ang tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw involved dito sa smuggling ng droga. So, sabi niya, Ay nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Hindi po kanya. Nagpaliwanag siya, di ba? Opo, Yes, katunayan niya, Oo. si Colonel Acerto, Oo. hindi niya nababanggit ang pangalan ko at wala ako sa... Kiniklear ako eh. Kiniklear ako. Hindi niya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Oo. Bigla may Sumagot sumigaw. agad na, Your Honor, Hindi, teka muna, bago na mangyari yun. Ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang magkaiba ng statement, oh. Kaya kanya, ang aking pong pagkakaintindi dyan, ay talaga pong Hindi ako involved. hindi po ako involved. Opo. May sumagot ngayon. Yun nga. Oo, yun, nako. Pasigaw pa eh. Oo. Ito yung nakakatawa dyan eh. Oo. Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Nako. Yan ay ang pagkakaintindi mo. Oo nga. Oo. But it does not follow. Sabi Tama niya, po. no? Oo. Bakit daw? Bakit? Meron bang ganon? Hindi. Yung Oh. judge ba gagawin sa iyo yan?
ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang siyempre po. naglalaban, yung dalawang abogado. oo. Isang prosecution, isang defense. Yes. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa court neutrality Oho. of an impartial judge. Mhm. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo. Opo, tama. But it does not follow. Oho. Hindi yan ang totoo. Oho. Yan ang sinabi niya, ha? Oho. Hindi lang sumagot yung Benny. Yung mahimik na lang. Hindi na Mukhang mabait nga si Benny ko ngayon. Mabait. Kung ikaw si Benny Antiporda. Oho. Halimbawa, ako si Benny Abante. Oh. Si Abante. Benny, si Ginong Karamps. Oh. Sino ba yung Si Karamps Si po. Karamps. Oo. Halimbawa, sinabi niya, Oo. yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat Oo. hindi yan ang totoo. Ba? Sabi nga, Ba't Sabi niyo po ko naman. nasabi? Ano po pala ang totoo? Oh, ayun na. Oo. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Yung, paano mo nasabi? Dapat, di ba? Oo nga, oo. Eh, yun ang sinasabi natin eh. Oo. Nasaan? Kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte, Oo. ako po'y nagdududa na sa inyo eh. Aha. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Aha. O nagpasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Unang-una hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung 4 na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa eh. Oh, yun na nga po, Kong. Nagkataon ng ganun. Mm. Oh, meron bang makakapag cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Well, ang ilang miyembro So, lang po. paano lilitaw yung kabilang panig? Mhm. So, walang due process eh. Aha. Walang due process eh. Eh kasi nga naman kung layunin talaga doon, gumawa in aid of legislation kasi kung due process ang hinahanap natin doon, eh di dapat sa proper court na natin dinidinig ito, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Oo. Ang gawain mo lang, limitado in aid of legislation. Oo. Yun. Mhm. Oh. Hindi ba nakagawa na sila ng ano eh? Ang pagkakaalam ko, nakagawa na sila ng isang Opo, batas eh. mayroon na po yung ipahinto ang lahat ng POGO operation sa Pilipinas, no? Hindi lamang yun. Meron silang House Bill 10986. Anong isang araw, tama po? Extrajudicial killings. Oo, oo. Ngayon, na-file nila ito noong October 11, 2024. Mhm. O, hindi tapos na. Opo. Meron ng... Huwag na natin munang pasadahan itong House Bill 10986 sapagkat maraming problema itong ginawa nilang batas. Hindi ito yung panahon para atakihin natin. Pero isang episode ito eh. Tama o po. baka 2 episode to eh. Mahaba-haba yan, oo. Pero, kung totoong ang gawain nila is in aid of legislation, tapos na eh. Meron na legislation eh. Oo. Wala tayo mo pang tumigil. Oo nga. Ah, Wala nang rason. tapos na eh. Eh mukhang... Bakit tinanong na naman yung driver ng dating Pangulo? Meron ako na. opo, eh. opo. Si Benaventura. Aha. Si Benaventura, Kong. Oo, wala silang nakuha doon sa tao. Oo, hindi magaling sumagot. Magaling sumagot Malinaw pa nga na napakita niyang napakabait ng Pangulong Duterte. Nasipayo ata yung abogado. Oo. Si Congresswoman Luis Troy yata yun. Opo. Tuwan-tuwa ako eh. Ngayon, ang ginawa niya, dahil sa wala siya nakuha, 0. Opo. O edi ka, dahil sa napakabait ka ni Pangulong Duterte, ikaw ay bilib na bilib dyan. Aha. Opo naman, sabi niya. Opo. Kung halimbawa, bibigyan mo ng grade si Pangulong Duterte, Opo. between 1 and 10, 10 being the Highest. The highest. Opo. Anong grado ibibigay mo? 10 po. Ano? Okay. Talagang bilib ka, ha? Oo. Oo, nga. Di pati buhay mo kanya ibibigay mo sa kanya dahil bilib ka sa kanya. Aha. Ay. Opo, ka. Di pwede ka rin magsinungaling kanya. Yun ang Dahil kanyang- bilib mo. Yun ang kanyang conclusion. Hindi, kasi in English niya eh. Oo. So you can also Ah. do some misrepresentation before this committee only to save him. Yes, ma'am, sabi naman nung isa, no? Alam mo, kung yun ay nasa tunay na korte, doon pa lamang sa niyang, Opo.
between one and other, yung defense counsel, Nakaharang agad yun. Your Honor, Your Honor. Your Honor, objection. Yes. What is the objection? Sabi ng judge, ano? It is irrelevant, it is impertinent, no basis, Your Honor. Ah. Titigil yun. Tama. Sustain. Sabi ng judge. Wala na connection eh. Walang connection eh. Aha. Dahil nga walang abogado doon, paglalaruan ka ng abogado, walang connection eh. Kaya nga, kung itataas natin kung palalaliman natin ito, kung pinag-uusapan ay logic, halimbawa, palasyos yung premise niya. Aha. Walang connection yung pagsisinungaling at saka yung... pwede niya sabihin eh. Yun naroon, kung yung pulis, halimbawa, kung makikipagpilosopuhan siya dun sa abogada, yun, hindi ko naman po kailangan magsinungaling para iligtas si Pangulo. Sapagkat totoo po yung sinasabi ko lahat. Aha. Kung halimbawa po, may umahanap sa kanya halimbawa, alam ko babarilin siya, alam ko kung nasaan siya, magsisinungaling po ako talaga. Ay, So siyempre. depende po eh. Depende sa sitwasyon. Depende po sa sitwasyon eh. Pero ikukunik mo yung paghanga ko sa kanya at pagsisinungaling ko dito sa Quadcom, wala pong relasyon yun eh. Aha. Either pumasok ka doon sa mga tinatawag na mga, Opo. yung tinatawag na false dilemma policy, meron kang bandwagon policy, meron kang slippery slope policy. Pero malalim na ito. Medyo malalim na talakayan Hindi na Opo. dapat ginagamit itong mga ito. Pero gagamit sila ng mga ganon para lang lituhin. Aha. Dahil wala siyang nakuha eh. Zero eh. Ang malungkot kasi So, doon yan ko. itatanong natin sa publiko ngayon. Hindi ko, ang Baka malungkot. tayo mapalayo. Dagdag ko lang ko, ang malungkot kasi doon sa punto na yan, wala namang defense lawyer, tsaka bawal mag-ano eh. Bawal yung mag-coach. Sumagot yung abogado Ayaw ng mo palapitin mga yung- witnesses Wala eh. nga due process eh. Hindi magbulong, Ilang bawal beses na nating pinag-usapan sa programang ito. Hindi korte ang Quadcom. Opo. Nagkukunwari lang sila na korte. Ipagpalagay natin korte sila, hindi qualified na judge yung apat. Opo, walang hindi. Kaya wala tayong makukuha rito eh. Hindi abogado Una, eh. hindi korte. Nagkunwang korte, wala namang qualified na judge. Oo. So ano gagawin natin? Nako. Kaya pala, ganun kung umasta si... So paano magro-ruling yung, halimbawa, merong nag-motion. Aha. Paano magro-ruling yung isa? Oho. Oo nga naman. Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules kong, ano ha? Doon sa rules ng Miral sa Quadcom. Ayun ang kanilang lagi minam. Kaya nga nagtataka ko kong doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita, at saka yung driver mismo sa Binongginong Binaventura, magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Di ba yung ganun double na ibig sabihin? Kaya nga Ba't hindi niyo papauwi? isa sa dahilan na ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado Opo. sa pagtanggi niya na dumalo sa Quadcom ay ito. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin, kahit wala silang kakalaman doon. Opo. Merong undue pressure, sabi niya, kung hindi man pinipersuade, or worse, unduly induce them to say something not true. Ito yung subornation. di ba? Opo, subordination. Oho. That cast doubts on the Quadcom's integrity and impartiality. Totoo naman yun eh. Oho. Ba't kinakailangan magkaroon ng pilitan doon? Na kapag ka nagpaliwanag ka, hindi yan ang tama. Mali yung paliwanag May mo. kamukha nung tinanong. Oho. Yan ang pagkakaintindi mo. Nako. Ayun eh. Oho. Si Benny Antiporda naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik nga. Yan ang pagkakaintindi mo. Oo. Pero hindi yan ang totoo. Oho. Yan, kung ako siguro yun. Ano po yung totoo, Ron? Ipaliwanag yung Paano mo nalaman na yan ang totoo? Oo. Yun lang, bias na bias kami. Oho. Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Sapagkat merong due process sa korte. Ang ako nga- Dito, hindi ka man lang makasagot eh. Ang Kapag tanong- ikaw ay sumagot Nako. at tinamaan ang kanilang, Yung kanyang ere. ha? Oho. Kukulong kita. Oh. Meron bang ganito?
nagsisinungaling ka, hindi yan kasang-ayon doon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon, kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagro-ruling ang chairman doon? Oh, Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung ginagawa mo. Di ba? Paano siya magro-ruling? Oh. Iisa nga lang yung punteriya. Iisa yung direksyon. Iisa yung script. Oo. Alam mo maglaban-laban yung apat na yun. Pero di ba dapat ganun? Kaya nga merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag kamali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Hindi. Pare-pareho silang chairman doon eh. Ano Ano sasabihin nung isa? Huwag mo kung Chairman din ako. pare-pareho lang tayong chairman dito. Vice chairman. Hindi ba ganun kung minsan nagkakaaway-away Oo nga sila? po, nagsasagutan din sila. Ako muna nga niya eh. O, di ba? Oo. Pero ang tanong dito ngayon, Kong, paano ito hindi Paano ko masabing- resolbahin? Paano ito resolbahin? Sinong pipigil sa kanila? Oo, na sana may tama yung kanilang direksyon. Well, hindi tayo tutol doon sa Hindi na kanilang dapat yung immediate legislation. dapat huminto na lang sila sapagkat Oo. sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. At meron siyang kinote na jurisprudence sa bahagi ng ito, Barem Block versus United States, ano? 360 US 109. Alam din nila ito eh. Ang sinasabi rito ay ganito. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, ito yung premise niya. Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Yun lang ang gawain niya eh. Either you legislate or appropriate. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Ayun. Ang liwanag nito eh. Yun yung korte, ano. Itaga, Ilocano mo nga ito para maintindihan. Bisaya mo para maintindihan ng isang chairman doon na nagkukun mga abogado na wala namang... Mas naintindihan niyo nila yung Mario, English sa buhay niyan, to. Kong eh. Ha? Mas naintindihan Ulitin nila. natin. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, legislation lang eh, or Gawa na ng appropriation batas eh. o magla ng pondo. It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Ayun. So hindi ka pwedeng Manghimasok manghimasok Yan, sa opo. kapangyarihan ng sa mga bagay-bagay na nasa ibang departamento, ibang exclusive Oo. province. Doon lamang sa... jurisdiction niya. Wala kasi mga Tagalog na ako eh. Pero maliwanag na ito eh. Kapampangan na lang kaya, Kong. Medyo maganda sa kapampangan yan eh. Kamalyaring magmurit-muritan. Sabi. Yun. Within the exclusive province of one of the other branches of government. Ano yung pinag-uusapan? Ito. Ano yan? Lacking the judicial power given to the judiciary. Ayun. Ito yung gano'n eh. Walang Ang judicial kailangan mo power, judicial power eh. Oo. Legislative ka lang eh. Ayun nga. Kukunin mo yung legislative power. Ito yung domain ng judiciary, sabi niya. It cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. Neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ang linaw naman yan. Paano pa ba natin ipaliliwanag sa mga taong ito? Paano natin sasagutin yung kung sabi naman, hindi, itong Quadcom ay nagbigay linaw at sapat na kaalaman sa taong bayan. Yun ang pagkakaintindi nyo. Ganun. Yun, Ibalik mo di sa ba? kanila. Yun ang pagkakaintindi nyo. Oo. Ngunit sa liwanag ng mga pangyayari sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, mali kayong lahat. Sumunod pa tayo sa batas. Yung pong mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema, mali man o hindi, ay nagiging kabahagi ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Yun ang pinakamatindi rito, ha? Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, mali man o tama, ha? Opo. Bahagi na ng ating mga batas na sa pilitang tatanggapin natin Opo. at susundin natin. Yun ang pasya ng O sila ano sinusundan nila? Maliban doon sa kanilang pahayag na
Maliwanag po. Paano nyo nakukuha yung mga ano na yan? Tinatakot ninyo yung mga tao. Hindi sila makapagsalita nang hindi nyo tinatakot. Wala silang mga abogado sa sarili nilang dapat na piniling mga abogado. Para sa ganun, yung kanilang mga karapatan ay maproteksyonan at mapangalagaan din. Yung iba naman to, hindi naman tinakot, kinausap para sa mga ayaw naman doon sa gusto nilang gawin. Di ba? Kaya nga nagreklamo ata yung Grijaldo, di ba? Kinausap po niya ako eh. At nung kinausap ako, ito niya. Ito, kasang-ayon ka ba nito? Tama ba itong gagawin mo? Di ba? Yun naman ang dahilan kong, pero teka lang, ang rules ba natin, ano ba, may mga witness na haharap. Ano ba talaga ang rules doon? Pwede ba talagang kausapin ng mga miyembro at opisyal ng Quadcom, gaya ng ginawa kay Grijaldo? Mainit na issue yun, Kong eh. Hindi pwede yun. Bawal ho ba yun? Paano mo nga mapapanatili yung impartiality mo? Kaya sinasabi nga dito sa sulat ni Pangulong Duterte, Ayun! magiging undue pressure na yun eh. Oo. Paano? Ba't mo kakausapin? Akala ko ba ang pagganap nyo ng tungkulin ninyo ay para makakuha kayo ng katotohanan. Oo. Makakuha nyo yun. Bakit kailangan yung ipatawag? Paano halimbawa naman sa kaso ni Asierto ko? Si Asierto, wanted dito, matagal ito hinahanap ng batas eh. Ilang taon na po siyang hinahanap. Katapos kahapon bago pa pala kahapon, ng mga nakalipas na araw, ang balita natin, nakakausap na pala ito ng ilang leader ng Kongreso sa pamamagitan din po ng Zoom, Kong. At humarap nga po sa pagdinig kahapon sa pamamagitan din po ng Zoom. Wanted po ito, paano yun? Ayun na nga. Oh. Ano yung legislative purpose? Ayun. Di ba bawat kasi sa tunay na korte kasi dyan, bago mo iharap ang isang testigo, mag-o-offer ka muna. Your Honor, I am presenting Nelson Lubao for the purpose of testifying into the following blah blah blah. And on the basis of his testimony, he will be able to identify certain documents, blah blah blah. Para sa ganun, yung kalaban mo, kabisado niya rin kung paano kanya i-counter. Oho. Hindi pwedeng magkaroon ng surprise. Bawal pala yun. Walang ano eh. Surprise witness po surprise. nangyayari. Hindi pwede yung ganun. Palaging meron due process. Oho. Hindi ka po pwedeng basta ka na lang, mag-ano ka ng surprise. Hindi. Oho. Bago nga kayo mag-umpisa, meron kayong stipulation dyan eh. Opo. Ilan ang mga ipipresent mo ano? Mga witnesses. Ito po, anong mga pangalan? Anong kanilang itetestify ng mga area? Anong bahagi ng Anong mga mga dokumento ang imamark ninyo? Oho. Maliwanag yun. Ito, dito eh. Kahit sino ipatatawag. Opo. Lahat lamang ng ipinatatawag ay yung mga potential na maaring merong, ano ba yung axe to grind? Merong layunin para Mang-usig ka sa dating Pangulo. tama. Tama ba yun? Mukhang Wala naman silang ipinatawag na, ito kamukha nito, ipinatawag nila yung driver. Opo. Na alam naman nilang walang makukuha. Oo. Pero sa kabandang uli, sinabi ko nga sa'yo, bigla nilang sisiluhin. Oo. O di pa paano ngayon, Kong? Ang ating mga kababayan, so dapat na bang ipagpatuloy ito ng Quadcom, yung pagdinig, kasi pang-10 po yung kahapon, at ang plano, magkaroon pa po ng pang-12, pang-12, pang-13, at so on and so forth pa po. Oh. Ang masasabi ko dyan, paano naman yung mga ibang mga... ito'y gawa na yung mga bills eh. Oo. Gawa na yung mga resolutions. Bakit naman puro na lang yung Quadcom puro na lang ito yung kanilang pinagsasakitan? Bakit lahat ng panahon, lahat ng resources dito na lamang nakatutok? In aid of legislation daw. Paano yung nagawa na? Na hindi namin nagdidinig. Kamukha ng mga bills ko na puro sa kuryente. Saka gusto mo ibaba ang kuryente. Yun ang dapat. Walang panahon. Yun ang dapat in aid of legislation talaga. Bakit yung pinipilit yung gumawa pa ng batas? Ito, nakagawa na po nakalinya na po lahat ang mga batas na pinanukala namin. Bakit hindi po kayo magbigay ng panahon para kahit papano? Kahit na isa o dalawa lang, maisulong natin. Bakit dito kayo palaging nakatutok? Di nyo nahalata yan? Ay, no. Meron isang pamitikong, yung Blue Ribbon ata,
office naman ng pangalawang Pangulo ang target. So, magama. Noong isang araw. Di ba? Ay, nako. Anyway, paano natin natatanong ito, Nelson? Sa ating mga kababayan, itong ating magiging Vox Populi. 30 minutes na lang natitira sa atin. Napasal ang ating talakayan. Huwag na raw mag-box. Ganun ba? O sige, mas gusto ata ng ating mga viewers eh. Gusto nila makinig na Mas talakay na lang tayo. O di sige po, magbabalik pa ang sa ganang mamamayan. Talaga dyan. Yes. Pero kung sa mga nanonood sa atin, halimbawa, sa mga inimbitahan ng Quadcom, at sa tingin nila ay para bagang naaglahi sila, no? Nilabag yung karapatan Nilabag ang nila. kanilang karapatan. Pwede ba silang magpetisyon mo? Gumawa ng petisyon sa pamunuan ng Kongreso o sa Korte man, eh mukhang lumalabis na ng kapangyarihan ang Quadcom, Kong. Hindi, Pwede ko bang ganun? bago pa mangyari yun, bago pa ako pumunta ron, siguro, ganun po. pag ako'y inimbitahan, halimbawa, lalo na kung ikukontep ka pa kapag hindi ka pumunta, maghain ka na ng walang action sa korte. Mapigil mo na pwede. sila. Kasi sinasabi natin, walang due process. Opo. Bakit kailangan ng due process? Ito, sinasabi sa Ong versus Senate, GR number 257401, March 23, 2023. Bago-bago pa po yan, ha? Oh, while the Senate has the power to conduct investigative legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. Oo. So, kailangan talaga yan, di ba? It would mean that in congressional hearings, the due process clause requires that before you answer the committee's questions, you must be informed how the line of questioning is relevant to the topic of investigation. So dapat pala So, may... bago ka dapat, kaya kita tinatanong dahil ito yung ano namin. So, okay. nasaan ang due process? Oho. Ikaw, sarili mo lang opinion na ang pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko po'y, ako po'y walang kasalanan. Sabi ni Benny Ayun, Antipunta. oo. Yun ang pagkakaintindi mo. Sigaw pa eh. Oh, galit nga Sabi eh. nakakita. Oo. Pero hindi yan ang totoo. So alam na nila kagad yung totoo. Ayun naman pala. Pinagsama nila ang prosecution office at saka korte into one. Oo nga, no? Pero walang abogado na magtatanggol dun sa mga pinagtatanong nila. Ay sinasabi ko nga sa'yo, kahit kailan hindi pa nangyari sa Kongres ito. Ngayon lang nangyari, etong mga kabalintunaan na ito na nagaganap ngayon. Hindi, sabi nung isa kong, yung kaya daw po sigaw ng sigaw lagi yun. Kasi sa bundok, kung saan siya matagal na namalagi, sigawan daw talaga ng sigawan ng tao doon. So doon siya mag-hearing. Eh, hanggang court yun kapag gano'n. Hindi siya dapat dito. Oo, Sa bundok dapat. Kasi sinasabi rito. sigawan na sigawan eh. Ito pa, Ano pa? Para guided ang ating Sige mga po. kabayan. The mere semblance of legislative purpose would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. Kasi mo kasi yung Bill of Rights, mataas na uri ng ano ito eh. Ng karapatan ng isang Karapatan ito individual. na talagang, Opo. hindi basta-basta ito ay ginigibap ng isang tao eh. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of the Congress in demanding disclosures from an unwilling witness. Oho. Kasi karaniwan hindi willing yung mga yan eh. Totoo. We cannot simply assume, sabi niya, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. Ayun. Hindi, kailangan mong isaalang-alang lahat ng mga private rights eh. To do so, ha? Pag Pag ginawa pinili mo. mo, to do so would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary Oo. to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach upon the individual right to privacy nor abridges liberty of speech, Oo. press, religion, or assembly. Nako. Oo. Ang daming karapat nitong nawawala eh. Nako. So kailangan panagutan nila dito na ngayon lang nangyari sa kongresong ito ang kailanman ay hindi ko inisip at inimagine. Akala ko nananaginip ako eh. Sa totoo lang. Bangungot ko. Hindi ko matatanggap itong mga... Hindi nyo maubos pa isip na mangyayari sa Oo, Kongreso, ang no? katibayan nila lahat naman naging kaibigan ko lahat yan eh. Opo naman, oo. Ang problema, magkahiwa-hiwalay na kami kapag ang pinag-uusapan ay yung talagang,
Nasaan na yung, ano yung ginagamit nilang rules? Halimbawa, sa korte merong rules of court eh. Ay, totoo po. Oo. Merong rules of court. Talagang letra por letra yan, pananagutin mo yan. Kaya nga may abogadong katapat eh. Oo. Para lumitaw yung due process. Dito walang due process. Oo. Daig pa ang gobyernong hapon dito. Nung wala kayo, Kong, ang naging tanong namin sa ating mga kababayan, mukhang nalasing sa kapangyarihan ang mga opisyal nitong Quadcom, Kong. Nalasing sa kapangyarihan. Hindi na alam yung ginagawa. Hindi na po alam ang kanilang Kaya nga natin pinagagawa. sinasabi, bakit ka gumaganap ng prosecution's duty, isinama po yung korte, alimbawang kaya mong pagsamahin yon, eh di dapat magagaling kayong abogado. Ay, siyempre po naman. Kung pwede niyong pagsamahin talaga, halimbawa pwedeng pagsamahin, super abogado kayo, eh wala kang abogado sa kanila eh. Merong isang abogado doon, si Congressman ako, pero vice chair siya. Hindi siya Siguro nakakapabayani. ako po ba yung abogado bukod sa pagiging general? Polis yun eh, pero abogado yun. Kaya lang ano vice ba? chair siya. Opo, vice chair. Pero yung chairman nung apat, kaya Quadcom eh, apat. Opo, apat lang. Pare-pareho hindi abogado. So, Ayun. kahit anong gawin mo, hindi nila kayang panagutan yun eh. Dula sa pagkagawa ng ruling, halimbawa, yung overall chair, si Congressman Barbers, hindi niya kaya sasalayin yung kapwa niya. Hindi niya alam, dapat ba bang itanong ito? Wala siyang balancing nakapangyarihan eh. Hindi niya alam kung dapat niyang pahintuin yun sapagkat wala siyang sukatan eh. Meron pang isang pangyayari kong na ito, medyo mabigat ito, Nelson. Itong nagtatanong, itong si Congressman Tunghun ng Zambales, ang tinatanong, si Wilkins ng dating PIDEA, na ang kanya naging konklusyon, kaya mo inabsuelto si Yang, Michael Yang. Michael Yang, oo. Eh sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte na kaibigan ni Michael Yang. Kaya mo siya inabsuelto ng mga panahon na sabi ni General Wilkins, nung panahon ko, wala akong Michael Yang. Kahit na po nung sinasabi ni Acerto, nung panahon ko po sa PIDEA, wala pong Michael Yang. Kaya inabsuelto, tinanggal ko po sa listahin yan. Hindi, sabi nung Kunghun, hindi. Kaya mo siya tinanggal sa listahin, inabsuelto siya sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte na nagpwesto sa iyo bilang PIDEA Director General. Yun ang kanyang konklusyon, Kong. Eh, ba't ka pa nagtatanong kung may konklusyon ka na pala? Yun ang problema natin dito Di eh. ba? Lahat ng mga sagot na hindi yun ang gusto nilang isagot, sapagkat meron silang sagot na inihintay, hindi sila magkakaintindihan. Yun ang malungkot. At pipilitin nila na yung gusto nilang marinig, yun lang ang kung gusto nilang isagot. Nung nagpapaliwanag yung General Wilkins Villanueva, wala, binigyan na sinansala na, ugno. Yun na ang nangyari. So, ano ngayon ang makukuha mo dyan? Yun nga yung tinatanong natin. Anong halaga ng ginagawa nila? Lahat ng gagawin nila dyan na hindi nakasalig sa katwiran, sa mga batas nating umiiral, hindi ko alam kung anong kapupunta. Ano magiging konklusyon niya lahat yan? Oo. Mabuti pa nga itong ginawa ng DOJ. Opo, yan. Si Secretary Remulla, nag-order na ng creation of a task force that will investigate EJ case in the Duterte administration's war on drug under Department Order 778. Ayan. Oo. Ito yung dapat eh. Task force talaga. Kasi yung task force na ito, ayon sa kanyang pagkagagawa, will be chaired by the Senior Assistant State Prosecutor. Nawala na yung dati eh. Oo. Yung, anong pangalan? Malcontento yata. Opo, oo. Si Malcontent. Ngayon yata, Mark Anthony Padulyon. Padulyon na siya ngayon. Opo. Kasi si Malcontento hindi na kontento. Bakit Retired ka mo? na ata, oo. Hindi man niya sinabi yung dahilan. Para ko nang nahihinuha yung dahilan eh. Okay. Ako po'y magbibitiw na sa tungkulin ko sapagkat ang aking pong mandato kinuha na po ng Quadcom. Ako, yun ang pala. Totoo naman yun eh. Yun ang masakit. Ang Oo. mandato ng National Prosecution Service, itong lahat ng mga pinaghihinalaan na gumawa ng krimen ay kailangan usigin. Sino pong mang-uusig at paano po yung paraan ng pag-uusig? Dadaan po kayo sa ilalim ng DOJ sa pamamagitan po ng National Prosecution Service. Yun. Ngayon, ito po, task force. Tama lang, co-chaired by regional, si Padulyon ng ang Mark state Anthony prosecutor. Padulyon, oo. And co-chaired by regional prosecutor, kung sino man yun, with 9 members Yan. of the National Prosecution Service. Ito dapat eh. So, Mga pero piskal kapag talaga. ito'y nagawa na, dapat huminto na yung Quadcom. Oo. Ay mukhang hindi sila hihinto, Kong. So, bahala na sila. Meron Diba? pa silang gustong gawin na hindi pa nila ata nagagawa, Kong eh.
Ang hintayin natin ngayon, sapagkat sumulat ang Pangulong Duterte sa magitan ng kanyang abogado, ito po yung aking mga katuwiran kung bakit ayaw ko na pong pumunta sa inyong pagdinig. Ang isa sa dahilan binigay niya, para po makabawas na po sa taxpayers' money, at sa panahon, iminumungkahi ko po na bigyan na lang po kayo ng stenographic notes na nanggaling po sa Senado para makatipid po kayo. Basahin nyo na lamang po yun. Yun din naman ang statement. For your own appreciation. Dahil pareho lang naman po sasabihin ko eh. I have extensively discussed the matter of war on drugs at lahat po ng mga sinasabi niyong pagpatay na may kaugnay dito. Maliwanag po yun. Kumuha na lang po kayo ng transcript. Nandun po sa Senate. Sabi ni Paduano, hindi, mukhang natatakot sa amin ng Pangulo. Takot ang Pangulo Duterte. Bakit? Takot pa siyang harapin ng Quadcom, kaya siya hindi pumupunta. O bakit hindi niya ipakontempt? Oo nga pala, no? Ha? Oo. Hindi, Nelson. Presidents hindi pag gano'n, di pa contempt niya. Ayaw mo pag-suggest kay sino yun? Karams. Si Karams. Oh. Ayaw mo i-suggest sa kanya na i-contempt niya si Pangulong Duterte. Ipakontempt mo para magkaalaman na. Diba? Ano ba Mahina hinihintay naman natin? pagkakasabi. Kailangan din medyo... Kailangan may pasabog. Ipa-contempt mo! Yan. Ipa-contempt mo! Inahamon kita! Inahamon kita! Yan. Yan ang sinasabi. Pag hindi mo pinakontempt, tuwag ka! Yung problema ba? Hindi, di ba, paano nagtapos well, tanggapin ako natin na hindi talaga siya makakapunta. Ang natin na lang tawag kay si Atty. Martin Delgado na ata mapupuntahin. Sinabi mo niya yun? Ganun na lang po ata. O, hindi ganun. Kaya kailangan maging consistent ka. Lahat ng hindi mo na kinontempt mo eh. O bakit ikaw pa nga ikaw natatakot ngayon? Yun ang ano, yun ang magiging Ang effect. salita niya. Bakit? Natatakot mo siya? Yun na nga, oo. Pakontempt mo. Ilang beses na yan natin siyang inibitahan dito eh. Hawak-hawak na po yung ating invitation eh. Sabi niya, paimbita po ninyo natin uli. Ayan, oo. O, sige, maghintay tayo. May kukontempt ka. Pwede Di na, ba? ano, kasi pwede ipasabina kung talagang ipupunta. Ano tawag dun sa ano yun, yung... Bakit mo pa ipatatawag eh? Meron na nga sulat eh. Sinabi na nga niya, inisa-isa niya yung katuwiran kung bakit ayaw niya nang pumunta. Ngayon, kung kayo po ay talagang nakababasa naman ng isang sulat, pag-aralan niyo po mabuti at meron naman siyang katuwiran. Unang-una, ay pinagdudahan na po ang kakayahan ninyo na maging independent, na meron kayong probit at may integridad. Ang sinasabi niya, ginagamit lamang po ninyo na isang ploy para po usigin ninyo sa mga krimen na hindi ko ginawa. Ayan, yun ang panguna niya sinabi. Opo. Ay, naku. Anyway, Kong, sayang kung marami pa sana tayong gusto talakayin, pero wala na ho tayong ganong oras, ano? Hindi, sana yung, Magpapalitan eh. yung ating Vox Populi, ipakukontempt kaya. Sa Lunes ko, tama-tama, oo. Yun ang gawin mo ano. Ipakukontent kaya ni Congressman Paduano, ang dating Pangulo Rodrigo Duterte, dahil sa patuloy hindi pagdalo sa Quadcom. Yun ang ganun mo. May lakas loob kaya. Ayan, di ba? Matapang kaya ipakontent ni Congressman Paduano. Hindi ganun mahina yung Mahina ganyan. ba? Kayang ipakontempt. Ni, sino na yun? Congressman Paduano. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil sa patuloy na pang-iisnab sa pagdinig ng Quadcom. Tapos merong open and close parenthesis. Subuk-subukan niya. Sa Lunes na natin sama yan, Kong. Ayan. Tapos na.